Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik na naman po para pong magkomento po sa inyo. Ito si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin agad mga katambay. Ito pong sinasabing demolition job. At syempre po, para matakpan po yung mga kabalbalan nila di umano, lalo po sa Kamara. Kaya po, ito po, yung committee. Ito po, buhay na naman yung committee po na sinasabi ng Kongreso o ng Kamara, yung squad committee ng hearing po dito po sa mga Duterte at kasama na rin po ang Senador Go at Senador Bato. Pakinggan po natin mga katambay ang balita at komentuhan po natin. Ngayong linggo, muling magsasagawa ng pagdinig ang House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa ilalim ng anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Ayon sa dalawang chairpersons ng Quadcom, kinakailangan ng presensya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Ronald Bato de la Rosa at Bongo sa pagdinig. Ito ay lalo na't dawit ang kanilang mga pangalan ng mga testigong humarap sa 4 House panels probe. Ayon kay House Committee on Public Order and Safety Chairperson, Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez, dahil sa mabibigat na akusasyon laban sa kanila, inaasahan ang kanilang pagharap sa hearing upang direktang masagot ang mga aligasyon. Isinangkot ng isang person deprived of liberty o PDL na si Leopoldo Tan si dating Pangulong Duterte sa umano'y order ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Samantalang si Police Colonel Jovi Espinido naman, inihayag na may kota at reward system sa anti-drug campaign ng Duterte administration. Pinupunduhan din umano ang kampanya ng iligal na mga aktibidad gaya ng Pogo operations. Itinadawit naman ng police official sina Senador De La Rosa at Senador Go. Batay naman kay Manila 6th District Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights. Nakakabahala ang mga testimonya sa kanilang pagdinig at posibleng naging isang narco-state umano ang Pilipinas sa ilalim ng Duterte administration. Kung hindi umano matutugunan ang mga aligasyong ito, maapektuhan ang pagtitiwala ng publiko sa integridad ng liderato at mga institusyon ng pamahalaan. Naninindigan naman si Senador De La Rosa na hindi ito dadalo sa pagdinig at duda rin ito sa layunin ng Quadcom. Rosa Licoz, UNTV News and Rest. Salamat po sa news po ng UNTV mga tambay. Nakita niyo po ang representative po ng na si I think dati pong artista yon, si Dan Fernandez mga tambay ng Laguna, representative po ng Laguna. At syempre po, yung sikat na sikat po sa buong Southeast Asia na representative Abante po, na talagang siya po siya po ay natakot at talagang kung hindi po nila gagawin ito, nung panahon daw po ni dating Pangulong Duterte, nasa narco politics na raw po ang ating bansa. Sanay na sanay po kasi ang isang representative po ng Maynila sa mga ganyang sitwasyon. Dahil po una-una, ito po, nasa index po ito. Kahit po i-google po natin, lagi ko po sinasabi, i-google po nyo mga katambay, na ang isang representative po na si Abante ng Maynila, ay sanay na sanay po sa napakataas na krimen ng kanyang syudad. Number 1 po ang kanyang syudad sa buong Southeast Asia City. Sa mga city po, Southeast Asia. Number 1 po ang Maynila sa napakataas krimen. Kasama na po ang droga, mga tambay. Kaya po sanay na sanay po si Representative Abante sa kanyang syudad na ganyan po ang sitwasyon ng kanyang syudad. Maraming krimen, maraming laganap ang droga, at lahat po ng hindi magagandang gawain ay nasa Maynila. Sanay na sanay po. Kaya yung siya sabihin mo narco politics, unang-una po nasa Maynila po yun, komento ni Kamanong. Unang-unang nasa Maynila ang mga narco politics, mga katambay. Dahil una-una, nakita po natin, okay lang po sa kanila, okay lang sa isang congressman, okay lang din yata sa mayor doon, na ganun kabaho at nare-record pa sa index ng buong Southeast Asia na wala po silang pagtugon. Ang pagtugon lang po nila ay sa mga Duterte. Pero yung syudad nila na mabahong mabaho sa Southeast Asia na pinakabulok, pinaka-worst, number 1, lalo sa krimen. Tanggap na tanggap po nila yun. Natatanggap po nila, lalo po ng isang representative na napakagaling po, mga katambay. Dahil napakalinis po ng kanyang syudad. Number 1 Di ba? Ikaw ba naman maging number 1? Kaya lang, hindi ka number 1
sa pag-unlad. Number 1 ka, sa worst. Korupsyon, kasama na korupsyon yan. Di umano, komento ni Kamanong. At siyempre sa krimen. Pag may krimen, may droga. Dahil ang droga ay nagbali ka na. Ayon sa isang kernel, isang koronel o isang general na nagpatotoo. Buong Pilipinas, laganap na naman ang droga sa ating bansa. Pero ibalik po natin dito. Talaga hindi po dadalo ang presidente dyan. Hindi po kayo dadaluhan ng isang presidente, dating Pangulong Duterte. Tapos kayo pa dadaluhan. Ang tawag nga po sa konstitusyon nyo ng dating Pangulong Duterte, worse at rotten. Rotten na konstitusyon. Pupunta ng isang dating presidente Duterte. Kayo nga raw po yung pinaka-corrupt at rotten na konstitusyon. Tapos gusto nyo imbestigahan, ang mag-iimbestiga yung corrupt at rotten na bulok na konstitusyon sa dating Pangulong Duterte. Aba, hindi kayo pupuntahan talaga niyan. Dahil nung matuklasan po ng dating Pangulong Duterte sa pangunguna po ng isang magaling na vlogger din po na nagsasaliksik po, lalo-lalo po sa kaperahan at budget ng pamahalaan sa pangunguna po ni Sasot Rogandos, ay hindi rin po nila nasagot yan. At hindi rin po nila inimbestigahan si Sas para sabihin na hindi totoo lahat ang sinasabi ni Sas. Na napakarami nilang mga extraordinary, lalo na extraordinary fund, ang extra classified fund, ang extra confidential fund, ang extra travel fund, at yung kanilang budget, bawat upuan, bawat opisina ng 300 plus kasama speaker ng Kamara. Kaya nga po napakaraming pera po. Dapat po, kung maniniwala po ako dito sa binong Quad o Quad Committee, dito po, yung mismo opisina nyo ang imbestigahan nyo para makita ng taong bayan na malilinis po kayo at para po mapasinungalingan nyo yung sinabi po ni dating Pangulong Duterte sa inyo na pinaka-worst at rotten na konstitusyon kayo ng Senado. Di po ba? Tapos dadalhin nyo lang ang isang dating presidente kasama ang 2 senador, Bato. Dito pa sinasabi nyo na yung kanilang war on drugs na sinasangkot nyo sa EJK at gusto nyo itugma sa ICC dahil gusto nyo sinasabi ng isang congressman na naging sa panahon ni dating Pangulong Duterte, naging narco-politics. Kung hindi po ginawa ni dating Pangulong Duterte yung ginawa niyang war on drugs, ay baka mas masahol pa tayo sa Mexico at sa Colombia at sa mga wars na ang droga ay laganap. At baka pati mga anak natin, kaapu-apuhan natin, humihit-hit na rin at sumisinghot ng droga. Mga katambay. Di ba? Dahil nga una-una, nagagamit po ng mga politiko. Hindi naman lahat. Karamihan mga politiko, ginagamit pong kapital ang droga nung panahon na yun. At yun po may mga record si dating Pangulong Duterte. At pati ang mga kapulisan, ginagamit po ang droga at mga general mismo. Nasa narco-politics, nasa narco-list ng dating Pangulong Duterte, politiko, militar, at yung mga negosyante at yung mga mayayaman, grupo ng Voltes 5, nasa narco-politics na karamihan gumagamit din ng droga ang mayayaman. At isa na nga po dito nagkakaproblema ang isang Pangulo ng Pilipinas natin na droga ang issue ng pamilya at kasama ang grupong Voltes 5 na never inimbestigahan sa Kamara sa pangunguna po ng napakagaling na mga congressman na squad. Itong tinatawag na Quad Committee. Sa pangunguna po ng Barbers, si Representative Barbers at si Representative Fernandez at siyempre po, ang pinakamagaling na sa lahat, ang nangunguna pong syudad sa krimen, si Representative Abante. Di ba? Never nilang kinwestiyon yan at inimbestigahan. Lalo si Kati Binag, never nilang binigyan man lang ng kahit kapiraso gamunggo na hindi man lang nabubunyag o hindi man lang naibabalita kahit gaasin ang pangalang Kati Binag sa mainstream media. Di ba ay nagtataka mga katambay? Dahil nga po ito, mismo ang ating Vice President ang nagsasabi, parte ito ng demolition job. Pamumulitika sa kanila, sa lahat ng nakadikit, lahat ng sumusuporta sa mga Duterte, lalo sa larangan ng politika at mga kilalang tao, talagang madadamay, mga katambay. Madadamay at madadamay. Kaya, saan ka ba nakakita? Kukuha ka lang ng sinasabi mong testigo
na magdidiin sa isang napakagaling na dating presidente ng Pilipinas. Napakagaling. At isang napakagaling din abogado. At ipiskal. Tapos, dadalin mo lang sa isang testigo na galing sa kulungan. At sentensyado dahil masama, gumawa ng kasamaan. Gumawa ng kasamaan sa ating bansa. Nakulong. Tapos, meron pang isa na sinasabi mo tatayo rin testigo na isa ring Colonel si Espinido, pero nagbunyag din ang isang Colonel Espinido na pinaka-sindikato, pinakamalaking sindikato ang hanay ng kapulisan. Isa sa pinakamalaking sindikato, mga katambay. Tignan niyo nga po yung mga pinagkukuha na testigo. Paano po pupuntahan ng isang magaling na presidente ng bansa, mga katambay? Lalo si dating Pangulong Duterte. Yung mga testigo mo galing sa kulungan. Tapos si Colonel Espinido, meron din siyang question sa napakalaki, talagang organisadong pinakamalaking problema ng bansa, ang kapulisan. Diba? Pinakamalaking number 1 according po kay Colonel Espinido. Yan lang itatayo mo para mo ikabit sa sinasabi mong magiging narco-politics at sinasabi mong pogo at yung hindi magandang ginawang programa na war on drugs. Mga Pilipino, tanungin nyo po si Kamanong at ang mga Pilipino kung ano ang napala namin sa war on drugs. Dahil mismo si Kamanong nakapala ng napakaganda sa aming barangay. Sa aming barangay, tumahimik. Kayo rin po mga katambay, pwede rin po kayong magpatotoo, i-comment nyo po. Ano po ang nangyari at naidulot na kabutihan ng war on drugs sa inyo po mga barangay, sa inyo po mga syudad. Kay Kamanong, ang barangay ni Kamanong, tumahimik. Nagkaroon po ng takot, nagbalik loob. Ang mga adik sa amin, tumino. Pero ngayon, malayang-malaya na naman, nagbabalikan na naman. Yan ang gusto ng mga congressman. Yan ang gusto ng isang congressman o representative ng Maynila. Bakit? Tanong lang ni Kamanong, malapit na kasi halalan. Hindi kaya yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, nagagamit ang pera ng droga, lalo sa politika. Kaya, nagbabalikan kaya ulit? Tanong ni Kamanong, komento ni Kamanong. Kaya laganap na naman ang droga sa atin, mga tambay. Magagamit kaya? Dahil yan yung mga natuklasan ni dating Pangulong Duterte. Mismo mga politiko, kapulisan, matataas ang posisyon, mga mayayaman. Hindi lang drug lord ang problema ng bansa. Hindi lang drug lord ang problema ng bansa. Pati mga politiko, mga general, mga kilalang tao, pati presidente, nagiging sangkot di umano sa droga. Ayon po yan. At pinatotoo po yan ng dating Pangulong Duterte. Di po ba? Dahil nagagamit. Yun lang po ang tanong ni Kamanong. Kayo po, ano po sa tingin nyo mga katambay? At talagang hindi pupunta dyan. Komento ni Kamanong, never pumunta si dating Pangulong Duterte sa Kamara. Dahil una-una nga, bulok nga raw po yan worse and rotten na konstitusyon ang Kamara. At napakalaki ng korupsyon daw po dyan. Ayon kay dating Pangulong Duterte, napakalaking korupsyon. Dahil hindi po nila nililiquidation ng kanilang budget, wala pong resibo, yung MOEE nila nakasara, at walang transparency ang kanilang opisina. Wala po. Kaya, totoo po yung sinasabi ni SAS at ni dating Pangulong Duterte, pinakabulok at worst na konstitusyon ang Kamara at Senado. Kaya malabo po sa sabaw ng pusit yan. Yung mismo, paano pupuntahan ng isang dating Pangulong Duterte dyan? Meron nga convicted dyan, hindi nyo inaalis. Mismo kayo, hindi kayo sumusunod sa batas. Isang convicted, nahatulan ng korte, nananatili sa Kamara, naglilingkod kuno. Pambihira, ni hindi man lang bigyan na aksyon ng isang speaker. Isang Franz Castro, convicted ng child abuse, nahatulan ng korte, nahandyan pa rin. Paano kayo pupuntahan ng isang dating Pangulong Duterte na mismo kayong mambabatas hindi sumusunod sa batas? Di po ba? Yun lang po mga tambay, ang nagiging moro-moro at nakakatawa at pinagtatawanan lang sila ng dating Pangulong Duterte. Muli po, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, at sa mga nagla-like, share, and subscribe, at comment, sa mga nagko-comment. Maraming salamat po mga katambay.
Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.